mommy, let's go for healthy pregnancy. Tamang pagkain ng dapat para malusog kayo ni baby. Remember mga nanay, breastfeeding malaking bagay. Ito'y ipagpatuloy kahit na over 2 years old. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon, don't forget, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Lucky 1000. Ang iyong little girl or boy, sustansya'y dapat puno. Susi sa tamang paglaki, go grow grow food na handa mo. First 1,000 days importante, healthy eating para kampante. Paghandaan nutrition ni baby, makinig sa sinasabi. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Tamang nutrisyon, yan ang tamang solusyon. I like it, Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Lucky One. Oh, 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 yan ang tamang paraan. Hello there mga mommy, let's go for healthy pregnancy. Tamang pagkain ng dapat para malusog kayo ni baby. Remember mga nanay, breastfeeding malaking bagay. Ito'y ipagpatuloy kahit na over 2 years old. Habang pinagbubuntis mo ako, lahat ng kailangan ko, binibigay mo. Ang iron at folic acid supplement ay para sa maayos na paglaki ko at iwas anemia mo. Mga nanay, para po sa inyo ni baby to! Magandang araw mga kanutrisyon. Ako po si Mila Federizo, ang Nutrition Program Coordinator ng National Nutrition Council sa NCR. At welcome sa Nutriserye, Usapang Nutrisyon at Iba Pa, Year 3. Ang Nutriserye ay handog ng National Nutrition Council NCR para magbigay sa inyo ng tamang impormasyon patungkol sa nutrisyon. Noong 2021 ay pinag-usapan natin ang mga napapanahong nutrition issues tulad ng healthy diet at proper exercise, lalo na ngayong pandemic, mga nutrition programs ng ating local government units at nakilala natin ang mga regional outstanding nutrition workers. Noong nakaraang taon naman ay mas nakilala natin ang National Nutrition Council or NNC, ang Philippine Plan of Action for Nutrition or ang PPAN, at mga nutrition programs na isinasagawa sa national at regional level, pati na rin sa mga local government units. Ngayong taon ay mas kikilalanin pa natin ang NNC, ano ang kahalagahan ng multi-sectoral approach para matugunan ang problema ng gutom, food insecurity at malnutrition. Makikilala natin ang Regional Nutrition Committee at mga members nito, pati na rin ang mga Regional Nutrition Association dito sa Metro Manila. Inaasahan rin namin na maraming maaabot ng talakayang ito sa tulong ng pag-share ninyo ng ating live video. Abangan rin ang question for the day after na episode na ito para sa chance na manalo ng 100 peso load. O diba, natuto ka na? Nanalo ka pa! Kaya halina tumutok sa first episode ng ating Nutriserye featuring the Federation of Barangay Nutrition Scholar of NCR Incorporated. Sino nga ba ang mga Barangay Nutrition Scholars? Ano ang kanilang trabaho?
o responsibilidad at paano sila nakakatulong sa paglutas ng problema ng gutom at malnutrisyon sa barangay, sa kanilang syudad o bayan at maging sa buong bansa. Upang sagutin ang mga katanungang ito, let us invite our speaker for today's episode, Barangay Nutrition Scholar of Barangay New Zanica and President of the Federation of Barangay Nutrition Scholars of NCR Incorporated. Let us all welcome Ms. Mary Ann Morada. Magandang hapon, Ann, and welcome sa ating Nutriserye. Magandang hapon din po, Ma'am Mila, at magandang hapon po sa mga nanonood po sa atin ngayon. Maraming salamat, Ann. Alam ko, busy ka no, sa iyong trabaho as BNS. Nagpapasalamat kami dahil kasama ka namin ngayong hapon para sa ating episode ng Nutriserye. Marami tayong pag-uusapan ngayon, kaya simulan na natin ang ating kwentuhan. Ready ka na ba, Ann? Ma'am, ready na po tayo para po hindi na maghintay ang ating mga manonood. Ayan. Okay, so unang tanong, Ann. Sino ba ang Barangay Nutrition Scholar at ano ang kanyang mga trabaho o responsibilidad bilang BNS? Ayan, ano nga ba or sino nga ba ang BNS at ano ang trabaho o responsibilidad naming mga BNS? Para sa akin, ang BNS ay ang puso ng nutrisyon sa bawat barangay. Bakit ko po yun nasabi? Dahil kadalasan po, ang mga BNS ay ang nagiging pangalawang ina ng ating mga batang inaalagaan sa ating mga nasasakupan. Sila din or kami po ay dapat isang leader o role model, lalong-lalo na pagdating sa nutrisyon. Dahil ayon sa Presidential Decree number 1569, dapat ang isang barangay ay mayroong at least one BNS na mangunguna sa usapin ng pangnutrisyon, kung saan sila ay dapat namamahala sa pag-aalaga ng nutrisyon ng komunidad. Sila din ay responsable sa mga dokumento o data na kanilang nakasasakupan, gaya ng pagdating sa health promotion, information, education, and communication. Ang BNS ay dapat nanggagaling mismo sa kanilang barangay. Ngunit sa aking case, ako po ay galing sa ibang barangay. Kaya ang nangyari po sa amin, ako po ay binigyan ng rekomendasyon ng aming City Nutrition Office at ibinaba sa barangay. At yun naman po ay tinanggap agad ng aming barangay. Okay, nakakatuwa naman marinig sa iyo, Ann, na sabi mo kayo yung puso ng nutrisyon sa barangay, no? At kayo yung nangunguna or nagli-lead no dun sa pagbibigay ng nutrition services sa community. Bakit pa kayo tinawag na scholar? Hindi natatapos ang kaalaman ng isang tao sa loob ng paaralan. Mas naniniwala ako na tayo ay nagkakaroon ng maraming kaalaman habang tayo ay umuunlad kagaya ng nutrisyon. So, ibig sabihin, Miss Ann, habang ikaw ay nagbibigay ng serbisyo bilang Barangay Nutrition Scholar, ay nadadagdagan ng iyong kaalaman, natututo ka. So, kaya ang tawag sa inyo ay mga scholar, no? Scholar na Yes. nagbibigay ng serbisyong pang-nutrisyon sa barangay. So, nasabi mo kanina na ang Barangay Nutrition Scholar napakahalaga, no? Ang ginagawa niya sa barangay. Bakit kailangan na magkaroon ng Barangay Nutrition Scholar kahit na mayroong Barangay Health Worker or BHW sa isang barangay? Ano bang pinagkaiba ng trabaho ng BHW at ng BNS? Ayan. So ma'am, no, napakagandang kasunod na tanong din yan kasi madalas po yan din ang tinatanong sa akin. Bakit nga ba may BNS pa, may BHW naman? At ano naman ang pinagkaiba namin? Pareho lang naman daw kami nasa health center. So ngayon ganito po, no, para po sa inyong kaalaman, ang pinagkaiba po ng BHW at ang BNS ay ang barangay health worker po ay mas nakatutok sa usapin ng health. Hindi po sila nakatutok pagdating sa nutrisyon. Hindi po kagaya ng mga barangay nutrition scholar, ang aming tanging prioridad ay ang nutrisyon ng aming barangay na pinapasukan. Okay. So, ang mga barangay health workers, sila yung katuwang no ng ating health center team no sa pagpapatupad ng mga health programs or yung pagbibigay ng serbisyong pangkalusugan sa barangay. Although ang BNS din naman, 'di ba? Kayo rin naman ay katuwang no, ng health center team sa pagbibigay ng mga programang pangkalusugan. Pero kayo, mas prioridad niyo talaga yung mga nutrition services, no? Ito yung mga dapat na maiparating sa komunidad, lalo na sa mga pamilya na may mga bata, no? Lalo na yung mga malnourished na mga bata. So,
mahalaga, no? Mahalaga ang BNS. Kahit na may BHW, ibig sabihin, importante pa rin ang BNS. Tama, Miss Ann? Yes po, napaka-importante po namin sa barangay. Mm. Saka yan ay nasa batas na kailangan nga ayon sa Presidential Decree 1569, at least one BNS in every barangay. Dapat merong BNS. Ano? Okay, so Yes. Miss Ann, maaari mo bang bigyan kami ng idea, kasi sa banggit tayo ng banggit na nagbibigay tayo ng services sa community patungkol sa nutrition. Pero ano ba yung mga specific tasks o mga tungkulin ng isang BNS? Ano ba yung mga ginagawa niyo sa community? Ayan. Ang ginagawa po ng mga barangay nutrition scholar po sa community ay kami po ang katandem. Ayan. Katandem po kami ng mga barangay kapitan or ating mga punong barangay. Kasi po ang ating mga punong barangay ay masyado pong busy sa dami po ng kanilang mga ginagawa. Minsan po ay hindi po nila masyadong natututukan ang nutrisyon. Hindi po kagaya po namin kapag kami po ay nagtatrabaho, nakakapag-report po kami agad sa aming mga kapitan at sa aming City Nutrition Office. Sa ganung paraan po ay madali naming na-identify ang mga possible na malnourished sa aming nasasakupan. Kaya po nag-aagapan po namin ang pagsasagawa ng mga datos pagdating po sa nutrisyon. Okay, so kailangan ma-identify, no, yung mga malnourished na mga bata. So, tulad ngayon, February na, no? So, I'm sure busy ka din, ano, katulad ng iba pang mga BNS sa buong bansa, busy sa pagsasagawa ng tinatawag nating Operation Timbang Plus. Tama ba? Yes po, ma'am. Yan po ang isa sa mga holy grail na report ng mga BNS, ang Operation Timbang. Mhm. So, importante kasi na sa pamamagitan ng Operation Timbang, malaman natin kung ano ba ang nutritional status ng mga bata sa komunidad, ng mga 0 to 59 months old na mga bata. Importante na malaman ano ang kanilang nutritional status o kalagayang pang-nutrisyon, makilala, sino ba dun sa mga bata sa barangay ang underweight o kaya payat or wasted, stunted or bansot, kahit na yung mga overweight and obese. So, napakahalaga ng Barangay Nutrition Scholar kasi kayo yung nagsasagawa ng OPT. At pagkatapos masagawa ang OPT at makilala na kung sino yung mga bata na nangangailangan ng mga nutrition interventions, ano naman ang susunod, no, na gagawin ng ating BNS? Ayan. So ngayon po, pagkatapos po ng OPT na nabanggit ko nga po kanina, na isa sa mga holy grail na report o mga datos na ipinangangalagaan ng mga BNS. Ngayon, dito po namin malalaman or maire-report sa aming BNC or sa aming barangay at sa aming City Nutrition Office kung mayroon po kaming nakita o nahanap na batang malnourished. Kasi po, meron po tayong pinaniniwalaan na porke nakikita nilang mataba ang isang bata or medyo malaki, iniisip nila is healthy. Mali po yun. Kagaya ko po, no, hindi nyo po ako dapat tularan. Kidding aside po, no, ang mga pagiging medyo malaki po na mga bata ay isang form din ng malnourished. At ito po ay dapat binibigyan natin ng aksyon. Kaya ang pinakamalapit po na magagawa namin ay i-advise ang pamilya ng bata o ang nanay ng bata at ikumbinsi siya na malaman niya ang mga dapat gawin upang maitama po ang tamang nutrisyon sa kanyang anak. So nabanggit mo kanina, no, na mahalaga yung datos or data na nakukuha mula sa Operation Timbang Plus. At ito ay pine-present mo sa iyong barangay. So meron kayong Barangay Nutrition Committee, no? Tama ba, Miss Ann? Yes po. Okay. So bilang BNS, no, paano mo tinutulungan ang Barangay Nutrition Committee para makapagplano, no? Ano ba yung plano na ginagawa ng BNC para patungkol sa nutrisyon? Ayan, maraming salamat po, no. Sa amin po kasi, sa aming barangay, meron po kaming tinatawag na pangarap na plano. Ngayon, every year po, meron kaming ginagawang plano kung ano ang mga dapat namin gawing intervention na mga makabagong proyekto para makatulong sa mga batang may malnourished sa aming barangay.
So ngayon po, ang nangyayari, ire-report ko po ito sa aming BNC pagpaplanuhan sa unang 3 buwan ng isang taon. Pagkatapos po ay pag mag-meeting po kami ulit upang malaman po kung meron po bang mga magagandang naging produkto o nangyari doon sa aming plano na naganap. So yung plano na yun, ito yung tinatawag na Barangay Nutrition Action Plan na binubuo no ng Barangay Nutrition Committee. At mahalaga yung kontribusyon ng Barangay Nutrition Scholar kasi sa inyo nanggagaling yung mga nutrition data, no, yung mga information na kailangang maging batayan para sa pagpaplano ng naaangkop ng mga programs and projects na gagawin ng Barangay Nutrition Committee upang ma-improve ang nutrition situation sa barangay. So, ikaw ay katuwang ng BNC no, sa pagbuo ng Barangay Nutrition Action Plan. Pero bukod dun sa BNAP, di ba, ikaw as Barangay Nutrition Scholar, meron kang binubuo na sariling plano at ito yung tinatawag nating Barangay Nutrition Scholar Action Plan, no? Yung BENSAP na kung tawagin. Oo. So, bakit mahalaga sa isang BNS na meron siyang Barangay Nutrition Scholar Action Plan? Okay. Mahalaga po na merong plano ang isang BNS kasi nabanggit ko naman po kanina na kailangan po nating pinagpaplanuhan ang ating mga ginagawang proyekto. Hindi naman po tayo agad makakagawa ng proyekto kung hindi po natin ito pinag-iisipan o pinag-aaralan. Ngayon po, in my part, ang ginagawa ko po kapag nakaisip po ako ng mga magaganda at makabagong proyekto, agad ko po itong sinasabi sa aming BNAW o Barangay Nutrition Action Officer para 2 po kaming kumumbinsi sa aming kapitan para po tuloy-tuloy ang serbisyo na natatanggap ng ating komunidad. So, ikaw ay nakikipagtulungan sa inyong Barangay Nutrition Action Officer, no? Yung kung tawagin ay BNAW. Kayo ay nagtutulungan upang ma-convince si Kapitan na suportahan ang nutrition program at mapaganda ang nutrition program sa inyong barangay. So, Miss Ann, paano ba nakakatulong ang Barangay Nutrition Scholar kagaya mo para malutas ang problema ng gutom at malnutrition sa barangay? Ano yung mga ginagawa mo, mga tasks and functions mo bilang Barangay Nutrition Scholar? Ayan, so bukod po sa pag-OPT, no, after po namin mag-OPT, kapag po meron po na kaming mga na-identify na mga malnourished na bata, agad po namin itong naire-report. So bukod po doon, gumagawa rin po kami ng mga family profiling kung saan po ay iniikot po namin ang aming mga nasasakupan upang malaman po kung meron pong mga buntis, mga nagpapasuso, may mga batang hindi pa po nagkikita o nagpupunta sa health center, gayon din po ang may mga elderly po natin dahil lumawak na po ang sakop ng nutrisyon. Hindi lamang po sa mga bata o sa buntis kasi pati po ang mga senior ay atin na rin pong inaalagaan. Dahil atin din pong tinututukan ang first 1,000 days ng ating ina, pag may nakita po tayo o may na-identify na mga mother na nagbubuntis, agad din po namin tong inire-report sa health center. Kasi po inaalagaan po natin ang kanilang pagbubuntis hanggang po sila ay manganak. So ibig po sabihin nun, nagkakandak din po kami ng mga home visit upang ma-ensure po namin ang kasiguraduhan ng kanilang nutrisyon sa kanilang pamamahay. Ayan. Okay, so ang dami palang talagang ginagawa ng BNS, ano? So, katuwang ang BNS ng ating Barangay Nutrition Committee sa pagpaplano ng nutrition program, pagkilala kung sino yung mga bata na dapat nabigyan ng services, no? Nutrition services, pagtutok sa first 1,000 days, no? Mula sa pagbubuntis ng ina hanggang isilang ang sanggol at bago siya mag 2 years old, talagang nakatutok, no, sa kanilang nutritional status, so making sure that they are healthy, no? So, kayo din ay nag-refer sa health center ng mga buntis, no? At iba pang members ng family na kailangan ng health and nutrition intervention. So, malawak din, sabi mo, no, ang trabaho ng BNS kasi hindi lang nakatutok sa mga bata, kasama na pati ang mga older person. So, talagang yung bawat members, no, ng pamilya ay nabibigyan nyo ng pagkakataon maka-access, makakuha ng serbisyong pangkalusugan at pangnutrisyon. So, napakahalaga
ng inyong ginagawa para makatulong sa pagsugpo ng malnutrition sa barangay? Involved din ba kayo sa making sure na merong sapat na pagkain ng barangay katulad ng pagpapalaganap ng pagtatayo ng mga kitchen gardens or food gardens? Bahagi ba yun ng programa ng inyong Barangay Nutrition Committee? Opo, bilang po parte ng BNC, ini-ensure din po namin ang mga kinakain ng aming mga nasasakupan. Talaga pong nagpapatanim tayo ng mga gulay sa ating mga nanay upang makakatipid na rin po tayo, no? At the same time po, talagang nutritious food ang kanilang kinakain or pinapakain sa kanilang pamilya. So tayo po bilang BNS at parte ng BNC, tayo po ay nagbibigay ng mga seeds, para po kanilang maitanim. At yun po ay nanggagaling din po sa tulong po ng aming City Nutrition Office. So yung mga proyektong ganyan talagang hindi lang po dapat napuputol. Kailangan po pag binaba po sa amin ng City Nutrition Office, agad po namin itong pinag-uusapan bilang BNC. At gayon po, dire-diretso po ang aming pagtulong at pag-ensure ng nutrisyon sa aming barangay. Ayan. So, nakakatuwang marinig, no, na marami kayong ginagawang mga activities, no, para matulungan na mag-improve ang nutrition situation sa inyong barangay. At batay sa iyong naikwento, napakahalaga talaga ng ginagawang tungkulin ng Barangay Nutrition Scholar sa isang barangay. Ngayon naman, ating pag-usapan, ano ba yung mga benefits na nakukuha ng mga Barangay Nutrition Scholar? Ayan, naku, Mamila, marami po kaming benepisyo mga nakukuha. Una na po dito, nakakatanggap po kami ng mga t-shirt, na uniform na ginagamit po namin pag kami po ay nag-iikot sa aming komunidad. Kasi mahalaga din po yun para kami po ay nakikita nila na talaga palang parte sila ng nutrisyon, parte sila ng health center, parte sila ng BNC or parte sila ng barangay. Kasi minsan kapag ina-approach mo lang yung mga nanay na nakasimpleng damit ka lang, parang hindi ka nila agad pinaniniwalaan eh. Pero kagaya yan, pag naka-uniform ka, na-identify nila na sila pala ay dapat nating kinakausap kasi naka-uniform sila. So isa po yun na binibigay ng NNC sa amin at sa City Nutrition din po. Nakakatanggap din po kami ng mga BNS kits. Ayan. At saka nagkakaroon din po kami ng mga training kung saan po yun nga, nabanggit ko po kanina na scholar. So diretso po ang aming learning. At yun po ay isa sa mga halagang parte ng pagiging BNS namin. Lalo po ako, no? Kasi po in my part, ako po yung taong gustong-gusto ko natututo. Kasi habang tumatanda tayo, minsan feeling natin hindi na tayo nakaka-cope up kung ano yung mga nangyayari sa ating kapaligiran, ano? So ngayon pag nagkakaroon po kami ng mga training or mga seminars, nakakatuwa kasi nagkakaroon po kami ng chance na bukod po sa matuto ay lumalaki po ang aming circle of friends. Kasi kapag po may seminar, syempre nagkakakilala po kayo, ganyan. Lalong-lalo na po pag may mga conference sa ibang mga cities. So, isa rin po sa mga natatanggap ng BNS ay yung aming traveling allowance. So, malaking tulong din po ito na mula sa NNC, no? Kasi po, syempre po, wala naman na pong libre ngayon. So, kapag po sasakay po ba kami ng tricycle, sasabihin lang po namin, mag-iikot po kami para sa nutrisyon. So, syempre po, yung traveling allowance po na nabibigay ng NNC sa amin ay natagamit po namin tuwing kami po ay nagkakandak ng mga family profiling, ganyan. Kasi po, syempre, namamasahe din kami. Or, syempre, kapag nagugutom, ayan, may pangtubig kami. Ayan. So, malaking tulong din po yun na binibigay ng NNC sa amin. So, isa pa po na talaga namang ito, very proud ako na i-share sa inyo, no? Na ang BNS po, kapag po nag-rendered ka na or nasa serbisyo ka na ng 2 taon o higit pa, kami po ay karapat-dapat na mabigyan ng first level eligibility para sa aming Civil Service Commission na nagagamit naman po namin. So yun talagang very proud na diba, nagseserbisyo ka at the same time kinikilala ka ng ating pamahalaan. So maraming benepisyo ang isang barangay nutrition scholar na nanggagaling sa barangay
o sa city or municipality. At bukod doon, nabanggit mo yung benefits na nakukuha ng BNS mula sa National Nutrition Council. Nagpapasalamat kami, Ann, dahil na-appreciate mo yung binibigay ng Opo. NNC, no? So, ang NNC nagbigay ng vest, no, na pwede Yes, suotin na opo. ating mga BNS habang sila ay nagagawa ng kanilang field work. Meron ding traveling allowance, nabanggit mo rin yan. Opo. And at yung civil service eligibility, no? Yan ay napakalaking bagay sa ating mga BNS na kapag sila Sobra ay po. nakapagserbisyo ng tuloy-tuloy ng 2 years or more at kanilang performance ay satisfactory, maganda ang kanilang performance, maaari silang mag-apply for civil service eligibility. Okay? So, Yes. tama ka, no? Isa sa mga benepisyo ng BNS ay yung patuloy na pagkakatuto, no? Sa pamamagitan ng mga Yes. trainings at iba pang mga capability building activities. Okay, so ngayon naman, Ann, dahil ikaw ang presidente ng Federation ng Barangay Nutrition Scholar ng NCR, ano ba itong federation na ito? Paano ba ito nabuo? Ano ba ang komposisyon ng federation at ano ba ang layunin or purpose ng federation? Ayan. Bilang president po ng Mandaluyong, na BNS Mandaluyong, so ako po ang kinatawan para po umaten sa federation. So ngayon po, meron pong 17 cities ang NCR. So kami po ay nagkaroon ng mga eleksyon at kami po ay nabuo. At ako ay naluklok po doon bilang presidente rin ng buong NCR. So kami po ang mga kumakatawan sa aming mga cities na dala-dala. Halimbawa po ako ay galing po sa Mandaluyong City. Ako po ang may responsibilidad sa pagbibigay ng mga impormasyon na aking nakukuha po mula sa inyo, mula po sa NNC, na binababa ko po kung saan po ako naging presidente, no? Syempre po, binababa ko po agad yung mga nalalaman ko mga data na galing sa inyo sa Mandaluyong na mga BNS po. So, ibig sabihin, ang bawat local government unit, no, meron yang mga barangay nutrition scholars. At yung mga barangay nutrition scholars ay nag-elect ng kanilang officers, no? Officers, Kung opo. sino yung president ng association o grupo ng mga BNS sa bawat LGU, LGU. yun ang bubuo dun sa tinatawag na miyembro, regional federation. federation. Opo. At magkakaroon ng eleksyon at ikaw yung na-elect na president ng Regional Federation ng BNS dito sa NCR. At kagaya nga ng nasabi mo, bilang presidente ng Mandaluyong Barangay Nutrition Scholars, ikaw yung namumuna sa kanila at dahil ikaw ay bahagi ng federation, regional federation, anuman ang mga napag-uusapan sa federation ay share mo sa kanila, no? So, ang Regional Yes. Federation ng BNS ay magandang samahan, no? Dahil sa pamamagitan nun, mas lalo kayong nagiging close, di ba? Mas lalo kayong Opo. nagkakakilala, lalo na kapag meron tayong regional conference. Opo. Talaga namang, oo, ang ginawa naman talaga ang Regional Federation ng BNS, ito'y binuo para mas lalong maging magandang samahan ng mga barangay nutrition scholars sa Metro Manila. Magsilbing ano rin siya, promotion and advocacy arm ng NNC kasi sa pamamagitan ng federation, mas napapahatid natin yung mga mahalaga impormasyon sa mga kapwa niyo BNS at hanggang sa barangay, no? And nakakatuwa din kasi ang Regional Federation ay nagsasagawa ng taon-taon, no, ng regional conference, di ba? Naku, ma'am, ikaw nga pala, ikakat kita dyan. Very proud, no? Bago po ako maging presidente ng BNS Federation, ako po yung naging MC nyo before. I guess it was 2019. So dahil po sa experience ko na yan, ano, dahil sa federation na aking kinabibilangan, nakakatuwa kasi lumaki po yung aking circle of friends. Kasi BNS ako ng Mandaluyong. Ngayon yung mga friends na rin po ako from BNS ng San Juan, BNS ng Makati, BNS ng Malabon and Caloocan. Kasi magmula po nung nag-MC ako ng ating taon-taon na conference,
lahat sila parang, uy, ikaw yung ano, host namin noon. Kaya nakakatawa po, nakakataba rin po ng puso na talagang hindi lang kami nagtatrabaho dito, ma'am eh. Para sa akin, kami po ay pamilya. Hindi lang siya basta federation. Kami po ay BNS Federation slash family. Ayan. Tama, para tayong isang malaking Isang pamilya. malaking pamilya. So, mas lalo kayo nagkakakilala at nagiging mas matibay yung samahan ninyo ng mga barangay nutrition scholars. Okay, so, ano ba yung mga programs or projects ng Federation? Ayan. So, ang mga projects po ng Federation, pinag-uusapan po yan pag kami po ay nagkakaroon ng mga meeting. So, in my part po, nakaka-attend na po ako ng mga 2 or 3 times na po kung aking pong tama ang pagbilang. Pag kami po ay nag-meeting, nagkakaroon po kami ng mga pagpaplano kung ano po yung mga dapat namin gawin sa mga susunod na conference or mga lakbay-aral. Kasi nga, syempre po, di ba, barangay nutrition scholar kayo. So, kailangan natututo kayo. Halimbawa po, pag naglalakbay-aral po, pupunta po kami sa mga lugar kung saan kami po ay matututo. At lalo pong nagiging tight ang aming samahan kasi at the same time po, para na rin po siyang team building. Kasi mas maganda pong magtrabaho bilang federation or bilang BNS na kayo po ay talagang walang ilangan sa isa't isa. So magandang foundation din po 'yon sa pagtatrabaho ninyo kasi magaan po yung samahan nyo sa isa't isa. So hindi lang kayo basta magkatrabaho no or pamilya no, talagang nagtutulungan kayo kung may problema ang isa, talagang nandito yung ibang barangay or ibang city to help. So isa rin po yung kagandahan ng part ka ng federation. Kasi nagtutulungan kayo. Pare-pareho kayong natututo, paangat, 'di ba? Tama, nagtutulungan kasi lalo kayong nagkakakilala, no? So, Yes. nabanggit mo meron kayong team building, Opo. kayong takbay-aral, at meron din kayong project, di ba? Yung Love ko si Lolo, Love ko si Lola, na Yes, outreach opo. activity na kung saan pumupunta kayo sa isang institution ng mga older Opo. persons at kayo ay naghahatid ng saya sa kanila, nagbibigay Yes, ng, opo. Kasi ng nabanggit oo, regalo, kasi yan. So, nakakatuwa nabanggit ko kasi. naman po malaki na ang Mm, malaki na ang sakop ng nutrisyon. Hindi na lang siya sa mga bata kasi dati iniisip ng mga tao when it comes to nutrition, pag narinig nila ang nutrition, sa mga bata lang yan. Ganon yung stigma na nangyayari sa community. Pero ngayon iba na. Naging innovative na tayo. So pati mga bago magbuntis, habang nagbubuntis, nanganak, hanggang lumaki yung bata, hanggang naging teens, hanggang naging adult, at ngayon pati senior. Kaya tama. talagang lumalaki ang ating programa pagdating sa nutrisyon. Oo. So, gaano kalawak yung federation mo? Ilan ang kasalukuyang ang bilang ng Barangay Nutrition Scholars dito sa NCR? Naku ma'am, kung sa NCR pa lang pag-uusapan, ang alam ko po ay higit 1,000 na. Kasi kung ang buong Pilipinas po ay meron ng 44,000 mahigit na BNS at patuloy po itong lumalaki. Kasi may mga barangay po, sa totoo lang may mga barangay po na hindi lang isang BNS. Kasi kanina po, di ba, nabanggit ko na at least 1 BNS per barangay. Pero alam naman po natin na may mga barangay na talaga namang malalaki at talaga namang kailangan yun marami kayong nagtutulungan. So sa dami ng BNS, kailangan po mas dumami pa. Kasi nga po, para mas maipalaganap natin ang tamang nutrisyon sa buong Pilipinas. Ayan. So, yung Regional Federation ng Barangay Nutrition Scholars ng NCR, kayo din ay represented sa Yes. Luz Vimin Opo, ma'am. Federation ng Opo. NCR. Ito yung National Federation ng mga Barangay Nutrition Scholars. Yes. Opo. Okay. So, ano ba yung mga benefits na nakukuha kapag ang isang BNS ay member ng Regional Federation ng BNS sa Metro Manila? Ayan. So ang BNS Federation po ay isang non-profit organization, nasabi ko po kanina na ang federation ay binubuo ng mga president ng bawat LGU or syudad
na kung saan sila nanggaling. Kapag naging miyembro ka po ng federation, ngayon meron ka po mga nakukuhang benepisyo or tulong mula sa kanila at sa NNC na kapag po ikaw ay nakaranas ng mga sakuna or mga hindi inaasahang pangyayari like accident, ganyan, kami po ay natutulungan ng NNC at ng federation mismo. Hindi man ganun kalaki pero malaking tulong po yun sa totoo lang kasi hindi naman po tayo agad nakakabangon kung meron po tayong naranasan na sakuna. At saka sabi nga nila, 'di ba? It's the thought that counts. So yung bawat tulong na natatanggap mo mula sa federation at sa NNC ay malaking tulong 'yon kasi ako in my part iniisip ko, paano pala kung sa akin nangyari ito? So ngayon na meron akong federation family or NNC family, alam ko somehow merong mga taong tutulong sa akin, gagabay sa akin, at mag-a-uplift agad sa akin kung ako ay makaranas ng mga hindi inaasahang pangyayari. So, ang Regional Federation ng BNS ng NCR ay merong pondo, no, na nilalaan para pagbibigay ng assistance, no, sa mga members Yes nito. po. Ayan. Okay, so Ann, bilang Pangulo ng Federation of PNS of NCR, ano ang commitment ng Federation bilang miyembro ng Regional Scaling Up Nutrition Movement ng San Sido Society? Ayan. Dito po masisiguro at maisasama po ang mga pag-advocate ng programa pagdating sa nutrisyon. Lalong-lalo na po sa usapin ng pagpupondo at pag-implement ito pagdating sa barangay at sa city. Bahagi rin po ito ng mga effort para po sa paggawa ng mga programa pagdating sa nutrisyon. So, pagtutulungan natin na ma-scale up ang nutrition action, no, dito sa Metro. Opo. Ayan. Okay, so anong iyong pangwakas na mensahe para sa ating mga viewers? Ano yung gusto mong iwan sa kanilang mensahe? Ayan, so muli po magandang hapon sa ating mga manonood or mga nakikinig sa ating programa. Ako po ay si Mary Ann Morada Salem, ang presidente ng BNS NCR Federation. Ako po ay natutuwa dahil meron po tayong ganitong programa dahil sa totoo lang, innovative na rin po ito no? Nakakapagpaliwanag na po tayo sa mga taong nanunood. So sa simpleng panonood nila ng programang ito, talaga namang natututo sila. So ako po ay taus-puso nagpapasalamat una po sa aking city sa pagtanggap, binibigay nilang suporta. Ayan, ng aking pong pinakamamahal na lungsod ng Mandaluyong sa pamamagitan po ng aming City Nutrition Committee at ng aming mga kasamahan ko po bilang BNS. Siyempre, lalong-lalo na po ang dati po naming presidente at ang dating presidente ng federation na talaga namang nandiyan para lagi sa akin at ako ay gabayan. Ano? Wala pong iba yun kundi siyempre po si Ate Grace. Yan. So siyempre po pinasasalamatan ko din po ang aking BNC, ang aking kapitan, si Kapitana Liza Cruz kasi kung hindi po dahil sa kanila talaga namang shy type po ako before. So nagpapasalamat po ako sa kanilang lahat. So ang akin pong iiwan na mensahe ay gusto ko pong baliin yung stigma na BNS lang ako. BNS lang tayo. Hindi po. Baguhin po natin ang ating pananaw. Bilang BNS po, tayo po ay maging proud. Tayo po ay taas noon ay isipin na tayo po ay ang mga makabagong bayani pagdating sa nutrisyon. Atin pong susuportahan ang mga gandang programa ng National Nutrition Council upang tayo po ay magkaroon ng malusog at ligtas na pamayanan. Muli po, magandang hapon po sa inyong lahat. Maraming salamat, Ann, at agree ako sa iyo na ang mga barangay nutrition scholars ang bayani ng nutrition sa barangay. Maraming salamat sa marami mong na-share na information sa amin ngayong hapon. Sana ay mas naintindihan ating mga viewers kung gaano kahalaga ang trabaho mo, no, at ang iba pang mga kasamahan mong barangay nutrition scholar at paano kayo nakakatulong para masiguro na ibibigay at na ipaparating ang mga serbisyong pang-nutrisyon sa komunidad. So again, maraming salamat sa iyo, Ann, at good luck sa iyo
sa iyong Yes. pamumuno bilang Pangulo ng Regional Federation of BNS in NCR. Thank you at lagi kang mag-iingat. Hanggang sa muli po, ma'am. Nasa tiyan mo pa lang ako, alagang-alaga mo na ako. Kung ano ang kinakain mo, yun din ang kinakain ko. Mga nanay, kain kayo ng mabuti ah. Masaya at puno ng impormasyon ang naging talakayan natin ngayong hapon kasama ang President ng Federation of Barangay Nutrition Scholar of NCR Incorporated. At nakasama si BNS Mary Ann Morada from New Zaniga, Mandaluyong City. Malaki ang responsibilidad ng mga Barangay Nutrition Scholars bilang tagapagtimbang ng mga bata less than 5 years old, tagapaghatid ng basic services on nutrition, at taga-refer ng mga priority families at individuals sa iba pang mga serbisyo na kailangang kanilang matanggap. Nakilala rin natin ang grupo ng Federation ng Barangay Nutrition Scholar of NCR Incorporated at nalaman natin ang kanilang role bilang miyembro ng Regional SAN Civil Society Network. Ito ang pagsasagawa ng mga activities para mas mapalawak ang kanilang kaalaman at kakayahan para mas maayos nila na magampanan ang kanilang trabaho. Ang solusyon sa malnutrisyon ay hindi kaya ng isang sektor lamang. Ang pagsugpo sa malnutrisyon ay nangangailangan ng multi-sectoral at kolektibong pagkilos ng iba't ibang sektor sa lahat ng level at kabilang dito ang mga barangay nutrition scholars. Nag-enjoy ba kayo sa ating kwentuhan ngayong hapon? Sa susunod na episode ay atin namang makikilala ang grupo ng mga Public Health Nutritionist Dietitians. Ito ay ang City District Nutrition Program Coordinators or CDNPCs of Metro Manila Association. Para sa mga iba pang impormasyon, ibisitahin ang aming webpage, Facebook page, Twitter at YouTube channel sa mga links na makikita sa inyong screen. Don't forget to follow, like, and subscribe. Abangan ang question for the day na ipopost pagkatapos ng ating episode. Mag-message lang po kayo sa National Nutrition Council NCR Facebook page kung kayo po ay may katanungan tungkol sa NNC at PPAD. Dito na po nagtatapos ang episode 1 ng ating Nutri-serye, Usapang Nutrisyon at Iba Pa, Year 3. Stay tuned to our page next month para sa susunod na episode ng ating Nutri-serye. Hanggang sa muli mga kanutrisyon, paalam and see you online! Hello there mga mommy, let's go for healthy pregnancy. Tamang pagkain ng dapat para malusog kayo ni baby. Remember mga nanay, breastfeeding malaking bagay. Ito'y ipagpatuloy kahit na over 2 years